Sa buhay bilang mag-asawa, minsan ay may mga pagkakataong hindi maiiwasan ang mga pagsubok na susubok kung gaano katibay ang isang relasyon. May mga asawa kasing hindi nakokontento sa kung ano ang kayang ibigay sa kanila ng mga kabiyak nila, kaya hinahanap pa sa iba. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa nangyari sa buhay ng aking Tiyo Ronald at Tia Maricel. Tunghayan po ninyo kung papanong ang isang pagkakamali ay nauwi sa pangungulam. Magandang araw po sa inyo, Panyero, at sa inyong mga tagapakinig. Ako po si Abel at ito ang aking kwento. Panyero Stories. Abel, wala pa rin ba ang Tiyo Ronald mo, ha? Wala pa po, Tia Maricel eh. Ilang beses na rin po ako lumabas ng bahay para tignan kung paparating na po siya, pero wala eh. Di ko po akong makita kahit anino niya eh. Hay nako, gabi na. Kanina pa sanang alas 5 o alas 6 na ang uwi niya galing sa trabaho. Ano kaya nangyari sa tiyuhin mong yon? At saan naman kaya nagpuntan lalaking yon? Baka po may dinaanan lang kaibigan, Tia. Alam niyo naman po si Tiyo Ronald eh. Maraming kakilala yon. Ay nako, siguro nga. Huwag po kayong mag-alala, Tia. Baka mamaya lang din po darating na rin po siya. Baka nga. O siya, wag na lang natin siyang hintayin. At mauna na lang tayo maghapunan. Baka nagugutom ka na rin kasi. Sige po, Tia Maricel. Sakto't gutom na rin po talaga ako eh. Tinulungan ko na lang noon si Tia Maricel na ihanda sa mesa ang magiging hapunan namin. Pagkatapos ay agad din naman kaming kumain. Nasa kalagitnaan kaming dalawa ng pagkain nang biglang bumukas ang pinto. Tumambad naman sa amin si Tiyo Ronald na pasuray-suray na naglakad palapit sa amin. Napatingin pa ako sa aking tiyahin dahil napansin ko kagad ang pagseryoso ng kanyang muka. Napatayo rin siya para salubungin ang kanyang asawa. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi dito sa bahay, Ronald. Hindi ko inaasahan na uuwi ka ng lasing ngayon na. Saan ka ba talaga nanggaling? Nako, inasahan ko talaga na magagalit ka sa akin, Marcel. Na-chepo kasing nagkita kami ng isang kaibigan ko. Ayun, nagkaya kami uminom. Hindi na ako nakatanggi pala. Minsan lang naman kami magkita eh. Maricel, ngayon lang naman ako uli uminom at umuwi ng lasing. Pasensya ka na, asawa ko. Para hindi na umit yung ulo mo, iayakapin na lang kita. Ay, ano ka ba? Hindi na tayo dalagat binata, ha? Hindi mo na ako madadaan sa paganyan-ganyan mo. Isa pa, nakikita tayo ni Abel kaya umayos ka. Nakakahiya kay Abel yung ginagawa mo, Ronald. Hayaan mo na si Abel. Naglalambing lang naman ako sa'yo. Abel, ayos ka lang naman sa nakikita mo sa amin, di ba? Oo naman po, Tiyo Ronald. Wala naman pong problema sa akin kung maglambingan po kayo ni Tia Maricel eh. Ay naman pala eh. Ay, naku, ikaw talaga, Abel. O siya, wala na rin naman ako magagawa dahil nalasing ka na, Ronald. Sige na, ang mabuti pa ilagay mo na lang dyan ang mga gamit mo at ako nang balang mag-ayos niyan mamaya. Sabayan mo na lang din kami ni Abel sa paghahaponan. Oo nga naman po, Tiyo Ronald, maupo na po kayo. At nang makakain na rin po kayo. Nako, hindi, busog ako. Kumain kami kanina ng kaibigan ko bago kami nagiinuman. Ay, magpapahinga na siguro ako. Ay nako, sige, ikaw ang bahala. Teka nga, sandali lang. Ano ba yung nasa leeg mo, Ronald? Anong nasa leg ko? Yang pulang marka na nasa leeg mo. Saan mo nakuha yan? Hindi ko alam. Baka naman nakagat lang ng lamok o ng anong insekto habang nakikipag-inuman ako. Isa pa. Ngayon ko lang naamoy ang pabango mo na yan Parang pababae Yun ba?
Pabango to ng anak ng kaibigan ko. Nanghiram kasi ako para kahit papano. Hindi ako amoy alak pag uwi ko. Hindi naman nakaimik kagad si Tia Maricel dahil sa naging tugon sa kanya ni Tio Ronald. Napansin ko na may namumuong tensyon sa pagitan nilang dalawa. Lalo na nang mas lumapit pa ang aking tiyahin sa kanyang asawa para mas titigan ang leeg nito. Nakitaan ko naman ng galit ang muka ni Tia Maricel. Kaya kinutuban ako ng hindi maganda. Magsasalita na sana ako, pero naunahan na ako ni Tia. Hindi nga ako nagkakamali sa iniisip ko, Ronald. Marka yan ng lipstick kaya sigurado ako nagsisinungaling ka sa sinabi mo nakipag-inuman ka lang sa kaibigan mo. Hayop ka talaga. Tapatin mo nga ako. Sinong babae ang kasama mo ngayong gabi, ha? Uminahon ka, Maricel. Wala akong kasamang babae, maniwala ka. Sinungaling ka. Tandaan mong ipinangako mo sa akin noon na hindi ka mambababae. Matagal nang nangyari ang ginawa mong yon, Ronald. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan. Wala naman talaga akong babae, Maricel Ikaw naman nagsasabi akong totoo. Maniwala ka sa akin. Ilang beses mo nang nagawa yun sa akin noon. Kaya hindi malabong gawin mo ulit ngayon. Kung wala kang babae, paano mo ipapaliwanag sa akin ng marka ng lipstick na naiwan sa leeg mo at sa iyong damit, ha? Sige nga. Ang mabuti pa bukas na lang tayo mag-usap. Pagod ako ngayon at mainit ang ulo mo. Bago sa pamapunta ang usapan natin ito Hindi. Magpaliwanag ka ngayon sa akin din mismo. Marahil hindi na rin nakapagtimpi noon si Tio Ronald. Kaya nagsimula na ring uminit ang ulo niya. Nagbangayan silang mag-asawa at inisa-isa pa ni Tia Maricel ang lahat ng pambababaeng ginawa noon ng aking tiyuhin. Nagulat ako sa mga nalaman ko, pero nanatili lamang akong tahimik habang nanonood sa kanilang dalawa. Gusto ko mang awatin sila pero hindi rin ako makagalaw sa kinauupuan ko. Makalipas ang ilang minutong pagbabangayan nilang dalawa, kusa naman silang tumahimik. Nangako ka sa akin noon na hindi ka naman bababae. Ilang beses kitang pinatawad at inintindi dahil ayokong tuluyang masira ang relasyon nating dalawa. Pero heto na naman tayo ngayon at pinag-aawayan na naman ang bagay na yon. Alam ko naman yun Ginagawa ko rin naman ang makakaya ko para matupad ang pinangako ko sa'yo pero sa totoo lang din, ang hirap. Minsan, hindi ko rin talaga maiwasan ng tukso. Mahirap, ha? Mahirap? Oo. Dahil may mga bagay na hindi mo maibigay sa akin Hindi mo rin ako masisisi kung hahanapin ko yun sa ibang babae. Pareho kaming nagulat ni Tia Maricel dahil sa sinabi na yun ni Tio Ronald. Napayuko naman ang aking tiyain at walang ano-ano. Narinig na lang namin ang paghikbi niya. Nakaramdam naman ako ng awa sa aking tiyahin dahil doon. Ilang sandali ang nakalipas. Kumalma na rin naman noon si Tia. Nag-usap na lang silang dalawa hanggang sa nagkaayos din naman sila. Hinayaan na lang ni Tia Maricel si Tio Ronald na magpahinga sa silid nila at lumapit naman siya sa akin para ipagpatuloy ang pagkain niya. Tia Maricel, ayos lang po ba kayo? Oo naman, Abel. Huwag mo akong alalahanin. Pasensya ka na dahil nasaksihan mo ang pag-aaway namin ng Tio Ronald mo. Naku, wala ho yun. Pero Tia, hindi ko po akalain na may ganung issue po pala sa pagitan yung dalawa. Ay, matagal na rin namang nangyari ang ganon. Hindi ko lang talaga nakakalimutan hanggang ngayon. O siya, ang mabuti pa huwag na natin pag-usapan ng tungkol doon. Tapusin na natin ang pagkain at nang makapagpahinga na rin tayo. Sige ho, Tia. Nang matapos na nga kaming kumain, kanya-kanya na kaming pahinga. Dahil na rin sa pagod, nakatulog naman ako kagad. Kinaumagahan nang magising ako. Naabutan ko sina Tio Ronald at Tia Maricel. Sabay na nagkakape. Nagkukulitan pa silang dalawa na para bang walang naganap na away sa pagitan nila nung nakaraang gabi. Lumapit ako sa kanila at napangiti naman kagad sa akin ang aking tiyuhin.
Oh, mabuti naman at gising ka na, Abel. Sabayan mo na kami ng tiya Maricel mo sa pagkakape. Meron din akong biniling malambot at mainit na pandesal. Oo nga naman, Abel. Halika na't mag-almusal na tayo. Ayos ah. Sige ho. O siya nga pala, gagabihin ako ng uwi ngayong araw ha. Marami kasing pinapaasikaso na trabaho sa akin ng boss ko. Oh, akala ko ba'y sa susunod na linggo pa yun, Ronald? Yun ang sinabi mo sa akin noong nakaraang araw, hindi ba? Akala ko nga rin pero kinausap niya kasi ako kahapon na kailangan na naming asikasuhin yun ngayong araw na to. Ah, ganun ba? Oo hindi rin naman sinabi sa akin ng dahilan at hindi na rin ako nagtanong kung bakit. Alam mo naman ang boss ko. Mahalaga ang bawat oras niya. Oh, sige. Basta't mag-iingat ka lamang sa pag-uwi mo, ha? Huwag ka nalang uuwi ulit ng lasing mamayang gabi kung pwede lang. Oo naman, hindi na ulit mauulit yon, my loves. Napatango na lang si Tia Maricel bilang tugon kay Tio Ronald. Pagkatapos na mag-almusal ng aking tiyuwin, nagpaalam na siya sa amin ni Tia at agad na umalis para pumasok sa trabaho. Dahil kami na lang ni Tia ang naiwan, inabala na lang namin ang sarili namin sa mga gawaing bahay. Naging mabilis naman ang takbo ng oras noon. Kinahaponan nga, nagulat kami dahil sa biglang pagdating ni Tio Ronald. Oh, Tio Ronald, nakauwi na pala kayo. Akala ko po'y gagabihin po kayo ng uwi ngayon. Hindi na tuloy ang lakad namin ng boss ko eh. Teka, nasan ba ang tiya Maricel mo? Mukhang wala siya rito sa bahay ngayon ah. Opo, umalis lang po saglit si Tia. May pupuntahan lang daw po siya pero baka maya-maya lang din, nandito na rin po yun. O siya, magbibihis na muna ako. Hihintayin ko na lang ang tiya Maricel mo dahil may binili akong ulam at ipapaluto ko sa kanya. Sige po, Tio. Iniwan na ako noon ni Tio Ronald at tumungo na siya sa silid nila ni Tia. Napansin ko naman ang kakaibang samyo ng pabango ni Tio nang dumaan siya sa harapan ko. Pero hindi ko na lang siya tinanong ng tungkol doon. Makalipas ang ilang sandali, dumating din si Tia Maricel. Tia, nandiyan na po pala kayo. Ay, siya nga po pala. Nakauwi na rin po si Tio Ronald eh. Oh, di ba sabi niya gabi na siya uuwi ngayon? Abay, nasaan siya? Nandun na po sa kwarto niyo nagpapahinga. Naku, ang lalaking yun talaga. O siya, papasok na ako sa loob at kakausapin ko na lang ang Tio Ronald mo, ha? Napatango na lang ako kay Tia Maricel. Narinig ko na lang na nag-uusap na sila ni Tio Ronald noon, kaya hinayaan ko na lamang silang dalawa. Simula naman ng araw na yon, madalas na maagang umuuwi ng bahay namin si Tio Ronald. Dahil doon, walang naging problema sa pagitan nila ng aking tiyahin. Abel, wala ka naman sigurong napapansing kakaiba sa mga ikinikilos ng Tio Ronald mo, hindi ba? Ano sa tingin mo? Wala naman po, Tia. Bakit naman po ninyo natanungan tungkol doon? Wala naman. Hindi naman lingid sa kaalaman mo ang tungkol sa pambababae ng tiyo mo. Lalo na't napag-awayan namin ito noon sa harapan mo. Opo, Tia. Pero sa tingin ko naman po hindi na po nang bababae ngayon si Tio Ronald eh. Bukod po sa maaga po siyang umuwi rito sa bahay, wala naman po talagang kakaiba sa mga kinikilos niya nitong mga nakaraang araw. Sinabi na rin niya sa akin na hindi niya nauulitin ang mga ginawa niya noon. Pero hindi kasi mawala sa akin ang magduda. Hindi ko rin naman alam kung bakit. Ay, ewan ko ba. Ganun po siguro talaga ang epekto kapag ilang beses na po ninyong naranasan ang bagay na yon. Napangiti na lang si Tia Maricel noon sa akin at hindi na umimik pa. Siguro, naisip niyang tama rin ang sinabi ko sa kanya. Sinubukan ko na lang noon na obserbahan ang mga kilos ng aking tiyuhin. Pero wala namang naging kahina-hinala sa kanya. Lumipas pa ang mga araw. Hanggang isang beses, pareho kaming nagtaka ni Tia dahil gabi na ay hindi pa rin nakakauwi si Tio Ronald. Napansin kong kabado na ng mga oras na yon si Tia Maricel, kaya nilapitan ko siya at kinausap. Tia Maricel, ayos lang po ba kayo? Mukhang kanina pa po kasi kayo hindi mapakali dyan eh. Ayos lang naman ako, Abel. Huwag ka mag-alala. Pero
Hindi ko rin kasi alam kung bakit ako kinakabahan ng ganito. Naiisip ko na baka may nangyayaring masama na sa tiyuhin mo dahil ngayon lang ulit siya ginabi ng uwi. Wala naman siyang sinabi sa akin kanina na may lakad sila ng boss niya para gabihin siya ng ganito. Huwag po kayo masyado mag-alala kay Tiyo. Baka may biglaan lang pong pinagawa ang boss niya sa kanya kaya hindi po kagad siya pinauwi. Ay nako, sana nga Abel. Sana rin mali ako ng kutob na baka may ibang babaeng pinuntahan o kasama na naman ang Tiyo Ronald mo. Alam mo naman yon. Pilit na itinatago ni Tia Maricel ang lungkot niya. Pero mababakas pa rin ito sa kanyang boses. Inalo ko na lang siya noon. At habang nasa ganong sitwasyon nga kami, dumating si Tio Ronald. Agad na lumapit sa kanya si Tia Maricel. Oh, bakit ngayon ka lang ha? Abay teka, nakainom ka ba? Hindi ako nakainom, Maricel. Huminaw ka nga muna. Ngayon lang ako nakauwi dahil may inasikaso kami ng boss ko. Hindi ko naman akalain na ngayong linggo pala niya itutuloy ang naudlot na lakad sana namin noon. Ay, mabuti naman kung ganon. Akala ko naman kasi nang babae ka na naman. Ikaw talaga, oo. Hindi ba't nangako na ako sa'yo na hindi na ako uulit sa bagay na yun? Pagkatiwalaan mo naman ako, Maricel. Oo na. Basta't siguraduhin mo lang. Oo naman. Kaya ngayon pa lang magpapaalam na ako sa'yo na baka ngayon linggo at sa mga susunod pa ay madalas na akong gagabi ng uwi dahil marami talaga kaming aasikasuin sa trabaho. Kung yun man ang dahilan, walang magiging problema sa akin. O siya, ang mabuti pa ay maghapunan na tayo. Kanina pa kami naghihintay ni Abel sa'yo. Abel, tulungan mo na nga akong ihanda mga pagkain natin. Opo, Tia. Naghapunan na kaming tatlo noon. Gaya ng sabi ni Tio Ronald. Nang mga sumunod na araw, madalas nga siyang gabihin noon sa pag-uwi. Dahil na rin sa inakala ni Tia na trabaho ang inaasikaso ng asawa niya, hindi siya naghinalang may ibang ginagawa si Tio Ronald. Hanggang sa isang gabi noon, natutulog na ang aking tiyahin nang umuwi si Tio. Sakto namang nasa sala ko at naghihintay sa kanya. Oh, Abel, bakit di ka pa natutulog? Anong oras na? Hindi pa po ako inaantok, Tio Isa pa po, inihintay po kitang makauwi dahil yun po ang sabi sa akin ni Tia Maricel Ay nako, sana hindi mo na ako hinintay pa. O ano, tulog na ba ang tiyahin mo? Opo. Dahil nandito na rin po kayo, sige papasok na po ako sa silid ko at antok na ho ako. O sige. Ikaw kasi magpahinga ka na. Sige po. Ay, sandali po Tio Ronald. Parang ang bango-bango niyo naman po. Binigyan kasi ako ng boss ko ng pabango kaya ginamit ko na. Napansin kong parang nabalisa si Tio Ronald dahil sa sinabi ko sa kanya. Kinutuban naman ako ng hindi maganda pero ipinagsawalang bahala ko na lang muna. Naisip ko rin kasing baka mali ang hinala ko at nagsasabi siya ng totoo. Kaya iniwan ko na lang siya at pumasok na ako ng tuluyan sa kwarto ko. Nagpatuloy naman ang pag-uwi ni Tio Ronald ng gabi at madalas nga ay naaamoy ko ang pabango niyang yon. Hindi na rin ako nakatiis pa. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon na kausapin si Tia Maricel, sinabi ko na ito sa kanya. Tia Maricel, may napapansin po ba kayong bagong pabango na ginagamit ni Tio Ronald? Wala naman, Abel. Bakit? Ganun ho ba? O sige Tia, wag na lang po niyong isipin ang sinabi ko sa inyo. Hindi, Abel. Ngayon nabanggit mo na sa akin ang tungkol sa bagay na yon, pag-usapan na lang natin. Bakit? May problema ba sa Tia Ronald mo? May napapansin ka bang kakaiba? Wala naman po, Tia. Pero kasi po, itong mga nakaraan ilang beses ko nang napapansin na si Tio parang ang bango-bango. Nang tanungin ko po siya tungkol dun, sinabi niya po sa akin na, yun nga, binigyan po siya ng pabango ng boss niya. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, Tia. Abay, wala naman siyang nabanggit sa akin na tungkol doon. Ano kaya yun? Napakibit balikat na lang ako ng mga oras na yon. Hindi ko rin alam kung ano pa ang sasabihin kay Tia Maricel. Natahimik na kami ng ilang minuto hanggang sa siya mismo ang naunang nagsalita. Nagulat pa nga ako
dahil sa sinabi niya. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko ngayon, Abel. Sa tingin ko kasi, may ibang ginagawa ang Tio Ronald mo nitong mga nakaraang araw. Pakiramdam ko ngayon may babae na naman siya at hindi talaga trabaho ang dahilan kung bakit ginagabi siya ng uwi. Bakit hindi na lang po niyo tanungin si Tio Ronald tungkol po sa bagay na yan, Tia? Para maliwanagan din po kayo at hindi po kayo nag-iisip ng kung ano-ano. Naghahanap din ako ng tamang pagkakataon sa ngayon. Alam mo, ayoko kasing mag-away lang kami nang dahil sa maling akala ko. Kung ganun kayo po ang bahala. Pero alam niyo po na hanggat hindi po niyo nakakausap si Tio Ronald tungkol sa bagay na to, mahihirapan po kayo lalo na't kung ano-ano pong iniisip niyo eh. Tama ka rin naman sa sinabi mong yan. Pero wag mo na lang akong alalahanin. Ako nang bahala sa lahat. Usaping mag-asawa yon, kaya hayaan mo na lang akong gumawa ng paraan. Sige po, Tia. Dahil sa napag-usapan namin ni Tia, pansin ko ang madalas na pagkabalisa niya, lalo na tuwing gabi, habang hindi pa umuuwi si Tio Ronald. Dahil ayoko ring panghimasukan pa ang buhay nila mag-asawa, hinayaan ko na lang siya. Lumipas pa ang mga araw, hanggang sa hindi na rin siguro na kaya ni Tia Maricel ang labis na pag-iisip tuwing gabi. Dahil doon, isang beses na umuwi si Tio Ronald, kinumpronta niya ang kanyang asawa. Ronald, sandali. Tapatin mo nga ako. Totoo bang trabaho ang dahilan kung bakit gabi ka na kung umuwi rito sa bahay natin? Aba, oo naman Maricel. Ano ba sa tingin mo ang dahilan ko? Babae. Alam mo sa sarili mo kung bakit ko iniisip na yun ang dahilan. Ay nako, walang pupunta ng usapan natin to Maricel. Kung mag-aaway lang din tayo dahil sa akala mong yan, mas mabuti pang matulog na lang ako. Pagod ako ngayon, kaya wag ka nang dumagdag pa, pakiusap lang. Mag-aaway talaga tayo kung hindi ka magsasabi sa akin na totoo, Ronald. Nagtatrabaho ko na mabuti Maricel. Kaya wag mo ako pag-isipan na nang bababae ako. Isa pa na pag-usapan na rin natin ang tungkol doon ah. Pwede bang pagkatiwalaan mo naman ako? Sinusubukan ko naman na gawin yon. Pero may mga bagay kang ginagawa na nagiging dahilan kung bakit nagdududa pa rin ako sa'yo. Wala akong ginagawang masama. Ano bang bagay ang tinutukoy mo? Marami. At hindi ko na alam kung papaano kong iisa-isahin yun sa'yo. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko dahil natatakot ako na baka niloloko mo na naman ako ulit. Natahimik si Tio Ronald dahil sa sinabi ni Tia Maricel. Napatingin pa siya sa akin na para bang alam niyang may napag-usapan kami ng aking tiyahin na naging dahilan kung bakit nag-aaway sila ng mga oras na yon. Inasahan ko na rin. Natatanungin ako ni Tio Ronald pero hindi niya ginawa. Sa halip na ipagpatuloy ang pagbabangayan nilang dalawa, mas pinili niyang iwanan si Tia at pumasok na lang sa kwarto nila. Napaiyak naman ang tuluyan si Tia, kaya lumapit ako sa kanya at inalo ito. Tama na Tia. Kung kailangan po niyo na makakausap, nandito lang po ako. Handa ko po kayong pakinggan. Salamat Abel. Ewan ko ba? Pero ang gulo-gulo ng isip ko. Nasasaktan ako pero hindi ko rin kayang mawala ang Tio Ronald mo. Naiintindihan ko po kayo, Tia. Sa ngayon po, mas mabuting magpahinga na lang po muna kayo. Mas mabuti nga siguro yun na lang muna ang gawin ko. Siya sige. Magpahinga ka na rin sa silid mo. Huwag mo na akong alalahanin dahil magiging maayos din ako. Sige po, Tia. Dahil alam kong gusto pa ni Tia Maricel na mapag-isa, iniwanan ko muna siya roon. Pumasok na lang ako sa kwarto ko at pinilit ang sarili na makatulog. Napaisip din ako noon kung paano ko matutulungan na sina Tio at Tia hanggang sa nakatulog na lang din ako. Kinaumagahan, nagising ako na wala na si Tio Ronald dahil pumasok na sa trabaho niya. Nilapitan ko naman si Tia Maricel na inaabala ang sarili niya sa pagtutupi ng mga damit nila. Abel, gising ka na pala. May nakahanda ng almusal sa mesa. Kumain ka na lang kung gusto mo. Sige po, Tia Maricel.
Tia, ayos lang po ba kayo? Oo naman. Kung iniisip mo na malungkot ako, hindi naman maiiwasan ang bagay na yun eh. Pero isa lang ang masisiguro ko sa'yo. Ayos lang ako. Huwag mo akong intindihin. Alam ko pong hindi basta-basta ang pinagdadaanan nyo ngayon, Tia. Kapag kailangan nyo po ako, sabihin nyo lang po sige. Hinayaan ko na lang muna si Tia Maricel dahil nga sa naging bangayan nila noon ni Tio Ronald. Napansin ko ang pagiging tahimik at matamlay niya. Gusto ko man siyang tulungan pero hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko. Simula noon, sa tuwing uuwi nga si Tio sa bahay namin, madalas silang nag-aaway ni Tia Maricel. Hindi ko naman magawang mangialam sa kanila kaya sa tuwing nagbabangayan sila, madalas kong inaalo ang aking tiyahin. Tia, hindi ko na po gusto kung ano man po nangyayari sa inyo ni Tio Ronald. Pasensya ka na kung madalas mo kaming nakikitang nag-aaway, Abel. Wala sa buhay mag-asawa, may mga pagkakataon na hindi talaga maiiwasan ang bagay na yon. Lalo na kung nasira ng tiwala sa isa't isa na pinakapundasyon ng relasyon. Alam ko po yun, Tia. Hindi po madali ang lahat ng to para sa inyo. Kaya naman po naaawa talaga ako sa inyo, Tia Maricel. Ay, nako. Kasalanan ko rin naman kung bakit naging ganito ang sitwasyon ko, Abel. Hindi ko gustong mawala ang Tio Ronald mo. Kaya siguro kahit ilang beses siyang nambababae, nagagawa ko pa rin siyang patawarin. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Napahagulgul na si Tia Maricel, kaya maigpit akong napayakap sa kanya. Nag-usap pa kaming dalawa noon at kahit papano, gumaan naman ang pakiramdam niya. Dahil madalas na rin silang nag-aaway ni Tio Ronald, hindi na rin gaanong umuwi sa bahay namin ang aking tiyuhin. Minsan kung umuwi man siya, kukuha lang ng damit niya at aalis din kagad. Walang nagagawa si Tia Maricel, kundi ang umiyak at magmakaawang wag siyang iwanan. Hindi ko na kaya, Maricel. Kung madalas na ganito ang sitwasyon natin dito sa bahay, mas mabuti pang hindi na ako umuwi rito. Siguro ay kailangan din natin bigyan ng oras ang mga sarili natin para pag-isipan ang mga bagay-bagay. Hindi mo naman kailangang umalis dito sa bahay, Ronald. Pwede naman tayong mag-usap. Patatawarin kita kahit aminin mo sa akin na nang bababae ka. Tia Maricel! Sandali lang, Abel. Kung yun lang ang paraan para hindi mo ako iwanan, handa akong gawin yun, Ronald. Hindi na kita aawayin at hahayaan na lang kita sa mga bagay na gusto mong gawin. Hindi na, buo na ang pasya ko. Sa ngayon, mas mabuting malayo muna tayo sa isa't isa. Sige na, aalis na ako. Abel, iyo. Ikaw na ang bahala muna sa Tia Maricel mo. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo ako pwedeng iwan, pakiusap. Malakas na tinabig noon ni Tio Ronald si Tia Maricel, dahilan para mawala ng balanse ang tiyahin ko at bumagsak siya sa saig. Dali-dali rin siyang umalis noon na para bang wala siyang pakialam kay Tia, kaya nakaramdam ako ng galit. Kahit na ganon, mas pinili kong lapitan ang tiyahin at tulungan siya. Napayakap naman siya ng mahigpit sa akin habang humahagulgol. Tia, tumahan na po kayo. Tana. Siguro nga po tamang bigyan niyo po ng sapat na oras si Tio, pati na rin po ang sarili ninyo para mag-isip tungkol sa mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung kaya kong gawin ang bagay na yun, Abel. Matagal kaming nagsama ng Tio Ronald mo, kaya alam mong mahirap ito para sa akin. Alam kong hindi po magiging madali para sa inyo ang lahat. Pero alam ko po na makakaya po ninyo yan. Nandito naman po ako para tulungan kayo. Hindi po kayo nag-iisa, Tia. Salamat. Maraming salamat, Abel. Hindi na ako nagsalita pa. Mas sumigpit naman ang yakap ni Tia Maricel sa akin, kaya hinayaan ko na lang muna siya. Nang maging maayos ang pakiramdam niya, minabuti na lang niyang magpahinga sa silid nila.
Hindi naman ako makatulog noon, kaya naririnig ko pa rin ang mga paghikbi ng aking tiyahin. Napailing na lang ako dahil hindi ko rin inasahan na posibleng humantong sa ganon ang kanilang relasyon. Nang mag-uumaga na, nauna na akong nagising kay tiya, kaya ako na ang naghanda ng makakain namin. Sakto namang tapos na akong magluto nang marinig ko na tinawag niya ako. Ay naku Abel, pasensya ka na at tinanghali na ako ng gising. Ayos lang po tiya, nakapagluto na po ako ng agahan. Kaya kung gutom na po kayo, pwede na po kayong kumain. Ay, mamaya na siguro, wala pa akong gana. O sige ho, kayo hong bahala. Mauna ka na lang kung gusto mo, Abel. Opo, basta kumain na lang po kayo kapag nakaramdam na po kayo ng gutom, O siya, sige. Hindi ko na pinilit pa si Tia Maricel. Lumabas siya ng bahay, kaya hinayaan ko na lang siya. Dahil kaming dalawa na nga lang ang natitira doon sa bahay namin. Inuobserbahan ko naman ang aking tiyahin. Sa bawat araw na lumilipas na hindi umuuwi si Tio Ronald, madalas na nakatulala lang siya habang tumutulo ang luha. Alam kong labis na nalulungkot ang aking tiyahin, kaya ipinaparamdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa. Hanggang sa isang beses, kinabahan ako dahil nagising ako na wala siya sa bahay. Hahanapin ko sana siya, pero sakto namang bumukas ang pinto at nakita ko siya. Tia, saan po kayo galing? May pinuntahan lang ako, Abel. Ayos lang po ba kayo? May problema po ba, Tia? Ang totoo niyan, Abel. Galing ako sa isang kaibigan ko. May nalaman ako tungkol kay Tio Ronald mo. Ho? Ano naman po yun? Huwag niyo pong sabihin sa akin na tungkol po to sa pambababae ni Tio Ronald. Hindi ka nga nagkakamali sa bagay na yun, Abel. Nalaman ko mula sa kaibigan kong yon na may ibang babae ang asawa ko. Sa katunayan, nung mga panahong madalas na kaming nag-aaway at hindi siya umuwi rito sa bahay, ang babaeng yung pala ang kasama niya. Kaya rin po siguro malakas ang loob niyang iwan kayo dahil doon, Tia Maricel. Siguro nga. At bukod pa ron, ilang beses pa raw nakita ng kaibigan ko na may kasamang iba't ibang babae si Ronald. Ho? Aba, sumusobra na po talaga si Tio. Abay kung ganun, ano po ang binabalak niyong gawin ngayon, Tia Maricel? Samahan mo ako at pupuntahan natin ang tiyuhin mo sa bahay ng babae niya. Pipilitin ko siyang bumalik dito sa bahay. Mabilis namang tumayo si Tia. Matapos niyang sabihin yon, sinubukan ko pa siyang pigilan, pero kahit na anong gawin ko, ay buo na ang naging pasya niya na puntahan ang kanyang asawa. Dahil doon, wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod na lang sa kanya patungo sa baryo kung saan naroon sina Tio Ronald at ang babae na kalukadidang niya. Tia, sigurado po ba kayo sa gagawin natin to? Oo, Abel. Sigurado. Pero paano po kung ayaw po sumama sa inyo ni Tio Ronald? Baka mamaya magkaroon pa ng gulo. Tapos kung ano pa ang mangyari sa atin. Hindi ako papayag na hindi siya sasama sa atin, Abel. Ako pa rin ang legal na asawa niya. Kaya may karapatan akong gawin kung ano ang gusto ko. Kung kailangan kong makipag-away sa kabit niya, ay gagawin ko. Mas pinili ko na lang na hindi magsalita ng mga oras na yon. Bakas kasi sa muka at boses ni Tia Maricel ang pagiging seryoso. Kahit hindi ko talaga gusto ang binabalak niya, hindi ko na rin siya mapigilan dahil malapit na kami sa baryo kung saan namin posibleng makita si Tio Ronald. Nang marating naman namin ang bahay kung saan nakatira sina Tio at ang babae niya, hindi na nagdalawang isip ang aking tiyahin na sunod-sunod na katukin ang pinto ng bahay na yon. Ronald! Ronald, buksan mo ang pinto at harapin mo ako! Mag-usap tayong dalawa! Tiyaw, minahon po muna kayo. Huwag kayong gumawa ng eksena rito at may iilang tao na pong nakatingin sa atin, oh. Wala akong pakialam kung pagtinginan pa nila tayo, Abel. Gusto ko lang kausapin ang asawa ko. Alam ko naman po yon. Pero sa ginagawa po ninyo, baka hindi po kayo kausapin ni Tio at magalit lang po siya sa inyo. Baka pagtabuyan niya po tayo dito.
Hindi magagawa ni Ronald sa akin yun. Ronald! Ronald, lumabas ka! Matapos sabihin yun ni Tia Maricel, ay muli niyang kinatok ng ilang beses ang pinto ng bahay. Ilang minuto ang nakalipas, pero wala pa ring bumubukas nito. Mas dumami naman ang mga taong nakatingin sa amin noon, kaya napayuko na lang ako dahil sa hiya. Marahil hindi na nakatiis ang isa sa mga taong yun, kaya lumapit siya sa amin. Sinabi pa niya sa amin na kung hinahanap namin si Tio Ronald at ang babaeng kinakasama niya, wala silang dalawa dahil maagang umalis. Matapos sabihin yun ng tao sa amin, iniwan niya na kami ni Tia. Tia, ano pong gagawin natin ngayon? Mukhang di rin po maayon sa inyong pagkakataon eh. Maghihintay lang tayo rito hanggang sa makauwi ang Tio Ronald mo kasama babae niya. Hindi ako makapapayag na hindi ko makakausap ngayong araw mismo ang asawa ko. Pero Tia, hindi po natin alam kung anong oras sila uuwi. Baka gabihin po tayo rito kapag hihintayin pa po natin sila. Wala akong pakialam, Abel. Ang mahalaga sa akin ay ang makita at makausap ko ang Tio Ronald mo. Ilang beses ko pang pinilit si Tia Maricel na umuwi na lang kami ng bahay. Pero todo tanggi siya sa akin. Kalaunan, wala na akong nagawa pa, kundi samahan na lang siyang maghintay sa pag-uwi ni na Tio Ronald at ng babae nito. Inabot kami ng hapon pero kahit anino ng aking tiyuwin ay hindi namin nakita. Siguro ay naawa na sa amin ang taong nakausap namin doon, kaya sinabi niya sa amin ni Tia kung saan namin posibleng matatagpuan ng dalawa. Laking pasasalamat naman ni Tia at kagad niya akong niyaya para puntahan ang lugar na yon. Pero paano po Tia, kung di pa rin natin makita sina Tio Ronald at ang babae niya? Uuwi tayo at babalik kinabukasan. Pero oras na makita natin sila roon, hindi ako magdadalawang isip na sugurin silang dalawa para kausapin. Diyos ko, kinakabahan naman ako sa gagawin niyo, Tia. Baka mapahama tayo. Walang dahilan para kabahan ka, Abel. Sakali magkagulo, iwan mo ko dahil kaya ko naman ang sarili ko. Napailing naman ako dahil hindi ako sang-ayon sa sinabing yun ng aking tiyahin. Binilisan na lang namin ang paglalakad hanggang sa narating na nga namin noon ang beer house na sinasabi ng taong nakausap namin. Dali-dali kaming pumasok doon at hindi naman kami nabigo dahil nakita namin si Tio Ronald. Napansin ko kaagad ang galit sa mukha ni Tia dahil naabutan naming may kayakap siyang babae. Nang makita kami ni Tio, hinila niya ang babaeng kasama niya at lumabas, kaya sinundan namin silang dalawa. Nang nasa labas na ng beer house, mabilis na sinugod ni Tia ang dalawa. At saan mo naman dadali ang babae mo, ha, Ronald? Iharap mo siya sa akin ngayon at huwag niyo akong takasan. Maricel, pakiusap. Huwag kang gumawa ng eksena rito, ha? Kaya pala lakas ng loob mong hindi umuwi sa bahay natin? Dahil may ibang babae ka pala talagang kinakasama? Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang tungkol sa bagay na yon? Hindi ko alam kung paano mo nalaman na nandito kami, pero pakiusap. Huwag kang manggulo rito. Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman na nandito ka kasama ng kabit mo. Ikaw pala ang babae ng asawa ko. Bagay nga sa iyo ang salitang kabit. Dahil mukha mo pa lang ay hindi na mapagkakatiwalaan. Ano naman sa'yo? Kung ako ang babae ni Ronald, kung ikukumpara naman sa pagmumukha mo, mas maganda akong di hamak kumpara sa'yo. Kaya siguro ako ang pinili na maging kabit ng asawa mo. Ang lakas din naman ang loob mong sabihin sa akin yan. Kung inakala mong ipagtatanggol ka ni Ronald mula sa akin, nagkakamali ka. Huwag mo lang sagarin ang pasensya ko. Dahil kapag hindi ako nakapagtimpi sa'yo, ingungudngud ko talaga ang pagmumukha mo dyan sa asfalto. Kung ganon, subukan mo. Kung kaya mong gawin. Ikaw rin. Baka magsisi ka kapag ako ang kinalaban mo. Tumigil na nga kayong dalawa. Maricel, huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Victoria. Bakit ako lang ang pinagsasabihan mo, ha? Yun naman talaga dapat ginagawa sa mga kagaya niyang kabet. Ang ininungudngod sa asfalto. Huwag mong hintayin na magalit ako sa'yo, Maricel, ha? Ang mabuti pa ay umalis ka na. At huwag kang gumawa ng iskandalo dito. Nakakaiya sa ibang tao nandito, oh! Napatawa si Tia Maricel dahil sa sinabi ni Tio Ronald. Hindi siya makapaniwala na pinagtatabuyan siya ng asawa niya.
Napatingin naman ako sa babaeng nakayakap kay Tio at nakangisi naman siya habang nakatingin sa akin tiyahin. Kahit ako ay nakaramdam ng inis dahil sa reaksyon ng mukha niya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama, Ronald. Sa tingin mo ba, sasama pa sa'yo si Ronald, ha? Ang ilusyonada naman ang dating mo kung ganon. Hindi mo naisip na kaya ka nga niya iniwan eh. Dahil mas gusto niya ako ang kasama niya. Tumahimik ka, babae ka. Dahil hindi ikaw ang kinakausap ko. Uuwi siya sa ayaw at sa gusto niya. Ako ang asawa niya at ikaw naman, hindi hamak na isa lamang kabet. Hindi ka na niya mahal. Tignan mo nga sarili mo sa salamin. Hindi ka nga marunong mag-ayos ng sarili mo eh. Hindi ka man lang makapagsuot ng maayos na mga damit para magmukha kang presentable. Kaya nga siya naganap ng iba dahil sawang-sawa na siya sa isang losyang na asawang kagaya mo. Kanina pa ako nagtitimpi na saktang kahayop ka. Pero dahil yan sa pasmado mong bungaga, mukhang hindi ko na kayang pigilan pa ang nanginginig kong mga kamay. Nangangati na ako na masampal ang pagmumukha mo! Nagulat na lang kami nang bigla na lang lumapit si Tia sa babae at malakas niyang sinampal ang pagmumukha nito. Napasigaw naman ang kabit ni Tio Ronald dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Hindi rin namin inasahan ang sunod na ginawa ni Tia Maricel dahil mahigpit niyang hinawakan ang mahabang buhok ng babae para mawalan ng balanse at mapaluhod. Kinaladkad niya ang babaeng yon at pinagsalitaan ng hindi maganda. Tama na! Bitiwan mo ako! Hayop ka, bitiwan mo ako! Ang dapat sa mga tulad mo ay tinuturuan ng leksyon. Ikaw na nga ito nangaagaw ng asawa. Ikaw pa itong matapang. Hindi ko na kasalanan kung ayaw na ng asawa mo sa'yo. At ang kagaya kong mas batang gusto niya. Aray ko! Tama na! Hindi ko gusto ang tabas na dila mo, babae ka! Ipapatikim ko sa'yo kung paano magalit ang legal na asawa. Sunod-sunod na pinagsasasampal ni Tia Maricel ang dalaga na wala namang nagawa noon kung hindi tanggapin ang bawat pagdampi ng kamay ni Tia sa kanyang pisngi. Sinubukan rin sanang ingudngud ni Tia ang mukha ng babae pero nagpupumiglas ito. Inakala kong hindi na makakabawi ang dalaga sa aking tiyahin. Pero mali pala ako. Nagawa rin kasi niyang hawakan ng buhok ni Tia at walang pagdadalawang isip niyang ginamitan ito ng sabunot. Napahiyaw naman silang pareho at nagpatuloy sa kanilang pagsasabunutan. Walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa kaya nilapitan na sila ni Tio Ronald para awatin. Tama na! Ano ba kayo? Tama na! Hindi ba kayo nahiya? Maraming tao nakatingin sa inyong dalawa! Yung babae na yun ang pagsabihan mo! Dahil siya nagsimula ng gulo rito! Hindi pa pala sapat ang ginawa ko sa babae ka! Humanda ka sa akin! Sige Maricel! Saktan mo pa si Victoria! Dahil ako na mismo makakalaban mo kapag ginawa mo yon! Ronald! Parang nanghina naman ang tuhod ni Tia Maricel dahil sa sinabi ni Tio Ronald. Dahil doon, lumapit na ako para alalayan siya. Napatingin pa sa akin si Tio at saka siya muling nagsalita. Abel, iuwi mo na yung Tia Maricel mo. Dahil hindi ko na rin alam kung ano ang magagawa ko sa kanya kapag hindi na rin ako nakapagpigil. Tayo na po, Tia. Umalis na po tayo sa lugar na to. Hindi ako aalis dito, Ronald. Sumama ka sa amin. Umuwi ka na sa bahay natin, pakiusap. Matapos ng ginawa mo sa akin? Ha! Huwag ka lang umasa. Nababalik pa sa'yo ang asawa mo. Kahit anong gawin mo, Maricel, di na ako uuwi sa bahay natin. Buo na ang pasya kong iwanan ka. Masaya na ako kasama si Victoria. Sige na, Abel. Umalis na kayo rito. Dahil nakaramdam na rin ako ng hiya, gayong lahat ng tao ay nakatingin sa amin. Inalalayan ko na si Tia Maricel. Nagpupumiglas pa noon si Tia, pero hindi ko siya hinayaang makaalis sa pagkakahawa ko. Umalis na kami sa lugar na yon. Hindi ko rin alam kung paano kami nakauwi sa bahay namin sa kabila ng mga nangyari. Hindi naman tumigil sa pag-iyak niya ang aking tiyahin kahit na anong gawin kong pag-alo sa kanya.
Tiya, ang mabuti pa po ay magpahinga na kayo. Sige na ho, alam ko pong pagod kayo eh. Hindi ko ramdam ang pagod dahil mas nangibabaw ang sakit na nararamdaman ko sa mga oras na ito, Abel. Hindi ko akalaing ganito ang kalalabasan ng mga ginawa ko. Diyos ko, ang sakit. Napakasakit. Mas pinili ni Ronald ang babaeng yun kaysa sa akin. Di ko rin po alam kung anong gagawin ko ngayon para maibsan ang sakit na nararamdaman niyo, Tiya. Pero alam ko po na darating ang araw na pagsisisihan ni Tio Ronald ang mga bagay na ginawa niya sa inyo. Malaki ang pagkukulang ko sa asawa ko. Kaya rin siguro nagawa niya ang mambabae. Hindi ako naging mabuting asawa sa kanya. Dahil hindi ko siya nagawang bigyan ng anak na hinihiling niya noon pa man. Tiya, wala po kayong kasalanan sa bagay na yon. Wala akong kwentang asawa. Wala akong kwentang asawa. Napahagulgol si Tia Maricel matapos niyang sabihin yon. Niyakap ko naman siya habang sinusubukan na patahanin. Pinapalakas ko rin ang loob niya ng mga oras na yon. Nang tumigil siya sa pag-iyak, napansin ko ang pagiging seryoso ng mukha niya. Hindi ko alam, pero pinanindigan ako ng balahibo sa katawan nang mapansin kong biglang napangisi si Tia Maricel. Tia, ayos lang po ba kayo? Kung ayaw ni Ronald umuwi dito sa bahay, gagawa ako ng paraan para hindi sila maging masaya ng babaeng yan. Ibabalik ko sa kanila ang lahat ng sakit na ipinaranas nila sa akin. Teka, ano pong ibig niyo sabihin, Tia Maricel? Pahihirapan ko si Ronald hanggang siya mismo ang lumapit sa akin at humingi ng tawad. Matagal din ako nagtiis sa pambababae niya at ilang beses ko siyang pinatawad at tinanggap. Magbabayad siya sa ginawa niya sa akin. Magbabayad siya. Kinilabutan ako dahil sa ginawang yun ni Tia Maricel. Naisip ko na baka nawala na siya sa kanyang sariling katinuan, kaya nasabi niya yon. Hindi ko rin alam kung anong binabalak niya, kaya sinubukan kong tanungin siya. Hindi naman siya nagdalawang isip na sabihin sa akin kung ano ang plano niya kay Tio Ronald. Nagkakilalang mangkukulam ang kaibigan ko. Matagal niya na rin akong iniingganyo na turuan ko ng leksyon si Ronald dahil sa pagiging babaero niya. Pero dahil mahal ko siya, tinanggihan ko noon ang suwestyon ng kaibigan ko. Naniwala rin kasi akong magbabago pa ang asawa ko. Ibig po niyo sabihin may balak po kayong ipakulam si Tio Ronald, Tia Maricel? Kung yun lang din ang paraan para makaganti ako sa kanya at bumalik siya sa akin para humingi ng tawad, gagawin ko ang bagay na yon, Abel. Pero Tia, masama po yun. Posibleng mapahamak din po kayo kung sakali man pong ibalik nila sa inyo ang kulam na gagawin sa kanila. Wala na akong pakialam sa bagay na yon. Ang mas mahalaga sa akin ay ang mabigyan siya ng leksyon. Baka sakaling magbago siya. Hayaan na lang po niyo sila at hintayin na lang po ninyo ang karma nila. Ayokong may mangyaring masama sa inyo, Tia, dahil po sa binabalak niyong yan. Wag po, Tia. Hindi nakaimik si Tia Maricel. Napatingin lang siya sa akin at walang ano-ano. Muli na naman siyang napaiyak. Paulit-ulit niyang sinabi na hindi niya na alam ang gagawin niya. Alam kong labis na nasaktan si Tia dahil sa mga nangyari sa pagitan nila ni Tio Ronald. Pero hindi talaga ako sang-ayon sa naisip niyang paraan para gantihan ang asawa niya. Pinakalma ko na lang muna siya at kinausap na wag nang ituloy ang kung anumang naisip niya. Tumango lang siya sa akin, kaya kahit papano ay naibsan ang pangamba na nararamdaman ko. Tia, magpahinga na po ay sa silid niyo. Salamat, Abel. Sa kabila ng mga nangyari, hindi mo ko iniwan at pinabayaan. Para ko na rin po kayong ina, Tia. Hindi ko po gusto ang mga nangyayari ngayon sa inyo. Pero alam kong makakaya po ninyong lampasan ang lahat ng ito. Lagi po ako nasa tabi ninyo.
Kailangan man po ninyo ako o hindi. Salamat, Abel. Salamat. Kung buhay pa po si nanay, nako, paniguradong hindi niya rin po kayo hahayaang mapahamak. Dahil sa naiisip niyong pagiganti sa asawa niyo, panigurado magagalit siya kay Tio Ronald. Pero alam kong hindi niya kayo pababayaang nag-iisa. Napatango na lang ang tiyahin ko sa sinabi kong yon. Pumasok naman siya sa silid niya para magpahinga. Kaya ganun din ang ginawa ko. Hindi na ako nakaramdam ng gutom noon at dahil sa pagod, nakatulog naman ako kaagad. Ng mga sumunod na araw noon, inobserbahan ko si Tia Maricel. Kahit malungkot pa rin siya, alam kong kinakaya niyang harapin ang problema niya. Natuwa naman ako dahil hindi niya na binanggit sa akin ang pagpapakulam kay Tio Ronald. Isang umaga, naabutan kong nag-aayos siya ng sarili niya. Wow! Ang ganda natin ngayon, Tia Maricel ah! Ah, ikaw talaga, Abel. Hayaan mo nang magpaganda ang tiyahin mo. Minsan lang ito. Oo na po. Pero Tia, aalis po ba kayo ngayon? Oo pupunta ako sa bayan para magsimba. Matagal ko na rin hindi nagagawa yun eh. Gusto niyo po ba samahan ko kayo? Wala naman po akong gagawin ngayong araw eh. Ah, hindi na kailangan. Kaya ko ang sarili ko. Alam ko namang mas gusto mong naiiwan dito sa bahay. Hindi rin naman ako magtatagal sa bayan at uuwi rin ako pagkatapos ng misa. Oh, sige kayo po ang bahala. Mag-iingat na lang po kayo, ano eh. Oh, siya sige. Aalis na ako. Tumango na lang ako at tinanaw si Tia na lumabas ng bahay namin. Nakaramdam ako ng tuwa dahil kahit papano ay unti-unting sumisigla si Tia Maricel at hindi na madalas na umiiyak. Minabuti ko na lang na abalahin ang sarili ko sa mga gawaing bahay habang wala si Tia Maricel. Makalipas ang ilang oras, nakauwi na siya. Napansin ko kagad ang malapad na ngiti sa labi niya. Aba, ang saya niyo naman po ngayon, Tia. Ah, ang sarap sa pakiramdam ng mga bagay na nagawa ko ngayong araw, Abel. Sa tingin ko, ito na ang simula ng pagbabago sa buhay ko. Mabuti naman po, Tia. Sa halip po na maglugmok po kayo dahil sa lungkot, mas piliin niyo po maging masaya. Tama ka, Abel. Tama ka. Hindi ko inakalang may ginawang hindi maganda si Tia Maricel noon. Dahilan, kaya siya masaya ng araw na yon. Hindi ko rin kasi naisip na itutuloy niya ang kung anumang binabalak niya kay Tio Ronald. Nagulat na lang ako dahil sa paglipas ng mga linggo, biglang umuwi sa bahay namin ang aking tiyuwin. Tio Ronald! Ano pong ginagawa niyo rito? Abel, nandiyan ba ang Tia Maricel mo? Wala po si Tia rito dahil may pinuntahan po siya eh. Sige pasok po muna kayo sa loob. Sige, Abel. Hintayin ko lang na makauwi siya dahil gusto ko siya makausap. Dahil pansin ko nga na nanghihina si Tio Ronald ng mga oras na yon, inalalayan ko siyang makapasok sa loob ng bahay. Nang makaupo kami sa sala, hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. Panay kasi ang pagngiwi niya na para bang may masakit siyang dinaramdam. Napapahawak din siya noon sa pagitan ng kanyang hita na para bang may tinatago sa akin. Tio Ronald, ayos lang po ba kayo? Kanina ko pa po kasi napapansin na parang hindi po maganda ang pakiramdam niyo eh. Namumutla nga po kayo ngayon At totoo yan, Abel, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko ngayon. Pinilit ko lang din talaga ang sarili ko na makapunta dito dahil gustong gusto kong makausap ang Tia Maricel mo. Kung may kailangan po kayong gamot o kung ano man, sabihin niyo lang po sa akin. Tio Ronald, huwag niyo po sanang mamasamain tong sasabihin ko sa inyo ha. Nagtataka lang po kasi ako bakit biglaan naman po yata ang pagbabago ng katawan ninyo. Sobra po kasi ang pagpayat niyo kung ikukumpara sa dati niyong pangangatawan. Alam kong kapansin-pansin nga ang pagpayat ko, Abel. Hindi ko nga rin alam kung bakit bigla na lang akong nagkaroon ng kakaibang sakit na siyang dahilan kung bakit ganito ang sitwasyon ko ngayon. Aray ko. Tio, may problema po ba? Pasensya ka na. Biglang-bigla kasing sumakit ang pusong ko kahit hindi ko naman alam kung bakit. Lalapitan ko sana si Tio noon pero pinigilan niya ako. Napahawak siya sa kanyang puson at nasakto naman ang tingin ko sa pagitan ng kanyang hita.
Napansin ko na parang hindi normal ang laki ng nakaumbok sa bahaging yon ng kanyang katawan. Magtatanong na sana ako sa kanya. Pero sunod-sunod siyang napahiyaw habang namimilipit sa sakit ang kanyang puson. Tio Ronald, ano po ba nangyayari sa inyo? Tulungan mo ako, Abel! Gusto kong humiga! Tulungan mo ako! Sige po Tio, sandali po't ikukuha ko muna kayo ng unan para makahiga po kayo dito na maayos sa sopa. Babalik po kagad ako, sandali lang po. Bilisan mo, Abel! Hindi ko na rin talaga kaya ang sakit na nararamdaman ko. Kaya baka mawalan na rin ako ng malay. Nataranta naman ako noon dahil sa mga narinig ko mula kay Tio Ronald. Mabilis akong kumilos at pumasok sa silid ko para kumuha ng unan. Agad ko rin siyang binalikan at sa kabutihang palad, hindi naman siya nawalan ng malay. Tinulungan ko siyang mahiga sa sopa at sinubukan ko siyang pakalmahin. Tio, may kailangan pa po ba kayo? Wala na, Abel. Sapat na itong unan. Kailangan ko lang na magpahinga kahit ilang minuto hanggang sa mawala ang pananakit ng puson ko. Sige ho. Pasensya ka na sa akin ha. Hindi ko rin kasi alam kung kailan ako aatakihin ang sakit ko eh. Ayos lang po yun, Tio. Pero Tio, ano po ba talaga ang sakit nyo? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam, Abel. Pumunta na rin naman kami ni Victoria sa doktor para magpatingin. Halos naubos na rin ang perang naipon namin pero bigo kaming malaman kung ano ba talaga nangyayari sa akin. Ano pong ibig niyo sabihin, Tio Ronald? Normal ang lahat ng pagsusuri na ginawa sa akin ng doktor. Walang nakitang sakit o diferensya lalo na sa puson at dito sa pribadong parte ng katawan ko. Kahit nagsimula akong makaramdam ng sobrang pananakit, wala silang nakita. Diyos ko, nakapagtataka naman na walang nakita ang doktor nyo. Paano nangyari yun? Yun nga rin ang naisip namin ni Victoria. Akala ko rin nun mawawala rin kagad ito pero mali ako eh. Habang tumatagal kasi, hindi ko na talaga nakakaya ang sakit na nararamdaman ko. Dahilan para mawalan ako ng malay. Bukod kasi ron, lagi rin akong pagod at walang ganang kumain. Grabe na to. Kaya siguro unti-unti na rin bumagsak ang katawan ko eh. Labis na awa ang naramdaman ko kay Tio Ronald noong mga sandaling yon. Kinutuba naman ako ng hindi maganda dahil naisip kong may kinalaman si Tia Maricel sa kung anumang nangyayari sa kanyang asawa. Sa hindi inaasahan, bigla namang nagkaroon ng kakaibang amoy sa paligid. Agad akong napatakip ng ilong. Kaya todo, hingi naman ng pasensya sa akin si Tio Ronald. Noon ko lang din napansin na may parte ng kanyang pantalon ang basa. Naku Tio, sana sinabi niyo sa akin na iihi kayo. Hindi ako naiihi, Abel. Pasensya ka na ulit dahil sa hindi ka aya-ayang amoy na nalalanghap mo. Kung di po kayo naiihi, bakit may basa po kayo sa pantalon nyo? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa iyo eh. Pero dahil pareho naman tayong lalaki, may ipapakita ko sa iyo nang sa gayon eh, maintindihan mo rin kung anong sitwasyon ko ngayon. Hindi na ako nakaimik pa noon. Dahan-dahan kasing ibinaba ni Tio ang pantalon niya. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko kung ano ang tinutukoy niya. Aaminin ko, nakaramdam ako ng pandidiri nang makita ko ang pribadong parte ng katawan ni Tio. Namamaga kasi ito at kapansin-pansin sa paligid nito ang iilang bukol na may nanak. Nagkakasugat-sugat ang ilan sa mga yon at pumutok na rin na naging dahilan kung bakit basa ang pantalon niya at nagkaroon ng mabahong amoy sa paligid namin. Diyos ko, hindi ko inasahan na ganito pala ang sitwasyon niyo, Tio. Paniguradong sobra na rin pong paghihirap ang dinadanas niyo ngayon. Tama ka, Abel. Pero alam mo, naisip kong marahil ay karma na rin to sa akin eh. Sa mga kasalanan bang nagawa ko kay Maricel. Siguro nga hindi pa sapat ang lahat ng paghihirap ko. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa, Tio Ronald. Lahat naman po may pagkakataon pang magbago eh, sa kabila ng mga kasalanang nagawa. Yun ay kung bibigyan pa ako ng pagkakataon. Eh kung lumalaman ng gusto kalagayan ko, isa lang ang bagay na dapat kong gawin. At yun ay ang humingi ng tawad sa asawa ko.
Baka sa boses ni Tio Ronald na nagsisisi na talaga siya. Dahil doon, mas nakaramdam ako ng awa sa kanya. Natahimik na rin si Tio ng mga oras na yon, kaya hinayaan ko na lang muna siyang magpahinga. Hinintay na lang namin ang pagdating ni Tia Maricel para makapag-usap silang dalawa. Makalipas pa ang halos kalahating oras, dumating na nga ang aking tiyahin. Nagulat pa siya nang makitang nakahiga at mahimbing na natutulog si Tio Ronald sa sofa. "Tia, mabuti naman po't nakauwi na kayo." "Teka, anong ginagawa ng Tio Ronald mo dito, Abel?" Gusto po niya kayo makausap kaya naghintay po siya sa inyo. Nakatulog na nga lang po dahil sa nanghihina po at pagod na pagod po siya, Tia." "Kung ibabalita niya sa akin na buntis ang babae niya at may balak sila magpakasal, mas mabuti pang umalis na lang siya. Hindi po yun ang dahilan kung bakit po niya gusto kayong makausap, Tia. Isa pa po, kung mapapansin niyo po, malaki ang ipinagbago ng pisikal na anyo ni Tio. Bukod pa ron, may karamdaman po siyang malala ngayon." "Wala akong pakialam kung ano pa ang sitwasyon niya ngayon, Abel. Siya, kapag nagising siya, sabihin mo sa kanyang umalis na lang siya dahil wala akong balak na kausapin siya matapos ng mga ginawa niya sa akin." Nasa ganong sitwasyon kami ni Tia Maricel nang magising si Tio Ronald. Agad siyang napatingin sa aking tiyahin. Pilit din niyang bumangon noon, kaya lumapit ako sa kanya para alalayan siya. Pansin kong natuwa pa siya nang humakbang papalapit sa amin si Tia Maricel. Maricel? "Kung ano man yung sasabihin mo, huwag mo na lang ituloy. Umalis ka na lang dito at huwag ka nang babalik pa kahit kailan." Maricel, nakikiusap ako sa'yo. Kahit sandali lang kausapin mo naman ako. Alam kong malaki naging kasalanan ko sa'yo. At gusto kong itama lahat ng yun sa ngayon, Maricel. Kung sa tingin mo magiging madali lang ang lahat, mali ka sa bagay na yon, Ronald. Alam mong sobra-sobra ako nasaktan dahil sa ginawa mo. Ilang beses kang nambabae at lahat ng yon pinalampas ko. Hindi ko inisip ang sarili ko noon. Naging tanga ko dahil sa labis na pagmamahal sa'yo. Pinagsisisihan ko na lahat ng iyo, Maricel. Gusto kong itama lahat at bumawi sa'yo bago man lang ako tuluyang mawala sa mundong to dahil sa karamdaman ko. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gustuhin ko mang sumali sa usapan nilang dalawa noon, pero nanatili akong tahimik. Tinignan naman ni Tia Maricel si Tio Ronald mula ulo hanggang paa. Marahil, napansin din niyang sobrang nag-iba ang pangangatawan ng kanyang asawa. Pero, pilit niyang ipinapakita na wala siyang pakialam. Nagulat din ako noon sa sumunod na sinabi ni Tia. "Umalis ka na rito, Ronald. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, marahil parusa yan sa lahat ng naging pagkakasala mo sa akin. Kinakarma ka na." "Tia Maricel." "Sige na, Abel. Ihatid mo na siya sa labas. Sige na." Sige ho. Pakiusap, Maricel. Kahit ngayon lang pakinggan mo ako. Kung hindi man, tulungan mo akong makaalis sa sitwasyon kong ito. Kahit anong sabihin ni Tio Ronald, ay hindi siya binigyan ng pansin ni Tia Maricel. Wala na rin akong nagawa noon, kundi ang alalayan si Tio sa kanyang pagtayo. Nang naihatid ko na siya sa labas ng pinto, humingi pa ako ng pasensya sa kanya. Napailing na lang siya at paika-ikang naglakad paalis. Bumalik na ako sa loob ng bahay para kausapin si Tia Maricel. "Tia Maricel, alam ko po na may kinalaman po kayo sa kung ano mang nangyayari ngayon kay Tio Ronald. Kung hindi po ako nagkakamali, itinuloy niyo po ang pagpapakulam sa kanya. Tama po ba ako?" "Hindi ko itatanggi ang bagay na yon, Abel. Hindi ko pinagsisisihan ang kung ano mang ginawa kong paghihiganti sa kanya. Gusto ko maranasan din niya kung paano siya iwan ng taong minsang nagbigay ng halaga sa kanya." "Kaya ayos lang po sa inyo na makitang naghihirap po ng ganun si Tio?" Sabihin na nating oo, Abel. Kahit papano ay nakaramdam ako ng tuwa nang makita siyang nasa ganong estado. "Tia, alam ko pong nasaktan kayo na sobra.
Dahil po sa pambababae ni Tio Ronald. At hindi ko rin po kayo masisisi sa ginawa niyo sa kanya. Pero tiya, masaya po ba talaga kayo? Dahil nagawa niyong paggigantihan siya sa pamamagitan ng pagpapakulam sa kanya? Ang totoo niyan, Abel, ay hindi ko rin alam. Kung buhay lang po si nanay ngayon, tiya, alam nating pareho na magagalit siya sa ginawa niyo. Noon pa man po, madalas niyang sabihin sa akin na hindi sa lahat ng pagkakataon paghihiganti ang sagot para makaramdam ng tunay na saya ang isang tao. Minsan kailangan lang po magpatawad at tanggapin na hindi lahat ng bagay ay naaayon sa kagustuhan natin. Dahil sa sinabi kong yon, napayuko si Tia Maricel. Walang ano-ano, narinig ko na lang ang sunod-sunod na paghikbi niya. Lumapit naman ako sa kanya para patahanin siya. Nag-usap pa kaming dalawa tungkol sa balak niyang hayaan na munang magdusa pa si Tio Ronald ng ilang araw. Hindi man ako sang-ayon sa gusto niya. Wala na rin akong nagawa, lalo na, at nangako rin siyang aayusin ang lahat sa pagitan nila. Makalipas naman ang 5 araw noon, muling bumalik sa bahay namin si Tio Ronald. Sa pagkakataong yon, masasabi kong mas lumala na talaga ang kanyang sitwasyon. Maricel, alam kong hindi niyo gustong nandito ako pero kakapalang ko ng mukha ko. Gusto ko lang ulit humingi ng tawad sa inyo sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Talaga bang nagsisisi ka na sa mga nagawa mong kasalanan, ha, Ronald? Oo, Maricel. Bukal sa loob kong pagpunta rito para humingi ng kapatawaran. Ayoko mawala sa mundong ito nang hindi humihingi ng tawad sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo, Maricel. Ako ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ka, Ronald. Sabihin na natin dahil gusto kong paghigantian ka, ay nagawa kitang ipakulam. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, ha, Maricel? Oo. Yun ang naisip ko para kahit papano ay pahirapan ka hanggang sa mapagtanto mo ang mga kasalanan mo. Magalit ka kung gusto mo. Pero kung ikaw ang nasa kalagayan ko, marahil yun din ang maiisip mo, lalo na't labis ang galit ko noong mga panahong mas pinili mo ang babae mo kaysa sa akin. Hindi ko inaasahan to. Kung ako nasa sitwasyon mo, hindi ko magagawang magpakulam. Hindi ako galit sa iyo ngayon dahil sa sinabi mo. Hindi kita masisisi dahil ako rin naman ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Sapat na sa aking malaman ang tungkol dito. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang kung ano mang nararapat, lalo na't nakikita ko na rin naman na labis kang nagsisisi ngayon. Bukod pa roon, siguro naman hindi ka na ulit mambababae. Sakaling bumalik ka sa dati, hindi ba? Hindi na. Nangangako ko sa iyo na hindi na ako magiging babaero. Ngayon napatunayan ko na hindi sa lahat ng pagkakataon kasama ko mga babae ko. Kung totoo mang may nagmamahal sa akin, yun ay walang iba kundi ikaw lang, Maricel. Kahit papano ay nakaramdam ako ng tuwa dahil sa tagpong yon. Tinanggap ni Tia Maricel ang paghingi ng tawad ni Tio Ronald sa kanya. Nagyakap pa silang dalawa, kaya kunwaring napaubo na lang ako para kunin ang atensyon nila. Masaya po ako dahil kahit papano po nagkapatawaran na po kayong dalawa, Kio, Tia. Salamat sa iyo, Abel. Malaki ang naitulong na mga sinabi mo sa akin para mapagtanto ko ang bagay na tamang gawin. Hindi ko inasahan na ikaw pa mismo magbibigay ng payo sa akin. Sa halip na kami sana itong gumagawa ng bagay na yon sa'yo. Nako, huwag niyo na pong isipin yun, Tia. Marami rin naman po kayong naipayo sa akin simula noon . Salamat sa iyo, Abel. Maraming salamat. Napangiti na lang ako sa kanilang dalawa. Dahil nakuryoso na rin ako sa kung anong nangyari sa babae ni Tio, kinapalan ko na ang mukha ko na tanungin siya tungkol doon. Hindi naman nagdalawang isip ang aking tiyuwin na magkwento sa amin ni Tia. Iniwan niya ako dahil sa sitwasyon ko. Akala ko nun,
Dahil siya ang pinili ko, mas magiging masaya ang buhay ko pero iba nangyari. Nang magsimula ako magkasakit, inalagaan pa niya ako nung una. Pero nung lumala na ang sitwasyon ko, wala. Basta na lang din niya akong iniwan. Ibig sabihin po ba, Tio Ronald, matagal na rin kayo naghiwalay ng babaeng yon? Oo, Abel. Unti-unting naubos ang ipon ko dahil sa pagpapagamot. At dahil din doon, lumamig ang pagsasama namin dalawa ni Victoria. Bukod pa ron, pinandirihan niya ako at dakot din siyang mahawaan ang sakit ko. Sobra naman po palang sama ng ugali ng babaeng yun, Tio. Kung di ako nagkakamali, pera lang din po ang habol niya sa inyo. Ganun na nga siguro ang buhay. Akala ko sasamahan niya ako sa hirap at ginawa pero nagkamali ako. Kung may tao mang kayang gawin ang bagay na yun, masasabi ko, si Maricel yun. Kaya hindi ko na siya dinamay sa pagpapakulam, Ronald. Pwede ko namang gawin yun sa kanya. Pero naisip kong, hindi mo makikita kung anong gagawin niya oras na pareho kayo may karamdaman. Sa ngayon, alam mo nang hindi sa lahat ng oras at sitwasyon ay handa siyang samahan ka. Napayuko na lang si Tio Ronald dahil sa sinabi ni Tia Maricel. Nagwika naman ang aking tiyain na wag na namin pag-usapan pa ang babaeng yon at mas mabuting kalimutan na lang ang lahat ng nangyari. Dahil na rin nagkaayos na silang dalawa, niyaya kami ni Tia Maricel na sumama sa kanya papunta sa bahay ng mangkukulam na hiningian niya ng tulong. Hindi na kami tumanggi pa dahil gusto rin naming maging maayos ang lahat, lalong-lalo na ang kalagayan ni Tio Ronald. Nang nandun na kami sa bahay ng mangkukulam, nagulat pa ang taong yun nang makita si Tia Maricel. Oh, Maricel! Abay napadalaw ka! May kailangan ka ba? Ang totoo po niyan, Tandang Tado. Nandito po ako dahil may gusto po akong sabihin sa inyo. Tungkol po ito sa taong pinakulam ko sa inyo. Teka! Siya bang taong yon na tinutukoy mo, ha, Maricel? Opo. Kung ganun ay pumasok kayo sa bahay at sa loob tayo mag-usap. Sige ho. Naunang maglakad si Tandang Tado kaya sumunod kami sa kanya. Inalalayan naman namin noon ni Tia Maricel si Tio Ronald dahil nangihina siya ng mga oras na yon. Nang nasa loob na kami ng bahay ng matandang mangkukulam, hindi na nagdalawang isip si Tia Maricel na sabihin kung anong pakay namin nang tanungin siya ni Tandang Tado. Gusto ko po sanang ipatigil na ang pangungulam na ginagawa niyo sa asawa ko. Babawiin ko na po ito. Sigurado ka ba sa bagay na yan, Maricel? Opo, Tandang Tado. Sapat na pong pagpapahirap ang ginawa niya sa asawa ko. Isa pa po, nakapagpatawaran na rin po kaming dalawa at nagsisisi na rin po siya sa mga nagawa niyang kasalanan sa akin. Abay, kung yan ang gusto mo mangyari, wala na rin naman akong magagawa pa kung hindi sundin ka. Pero gaya na napag-usapan natin noon, hindi pa rin magiging madali ang lahat dahil may mga bagay tayong dapat na gawin para tuluyang mawala ang bisa ng kulam sa asawa mo. Naiintindihan ko po yung, Tandang Tado. Huwag po kayo mag-alala. Bukas po sa puso ko ang pagbawi ng kulam at handa rin po kaming sundin ang lahat ng sasabihin niyo sa amin. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. O siya, huwag na tayo mag-aksaya ng oras at simulan na natin ang mga dapat nating gawin. Sige ho, Tandang Tado, at maraming salamat po. Lumapit si Tandang Tado kay Tio Ronald. Sinuri niya ng mabuti ang katawan ng aking tiyuwin. Hinayaan na lang namin ang matandang lalaki na isagawa ang kung anumang bagay na dapat niyang gawin kay Tio. Makalipas lamang ang humigit kumulang 1 oras. Natapos din ni Tandang Tado ang ginagawa niya. Agad kaming lumapit ni Tia Maricel sa kanya para siya ay kausapin. Kumusta po ang asawa ko, Tandang Tado? Ayos lang naman siya, Maricel. Siguro naman po. Magiging maayos ng kalagayan niya simula ngayon, hindi po ba? Oo naman. Pero hindi kagad siya gagaling gaya ng iniisip nyo. Marami pa siyang pagdadaan ng gamutan para tuluyan siyang gumaling. Hindi rin kasi basta-bastang kulam ang ginawa ko sa kanya. Alam mo naman yun, Maricel. Opo, Tandang Tado. Naiintindihan ko. Basta,
Sundin niyo na lamang ang mga sasabihin ko sa inyo. Sige po, Tandang Tado. Maraming salamat po sa inyo. Napatango na lang ang matandang lalaki bilang tugon kay Tia. May mga ihahabilin pa siya kay Tia Maricel na mga bagay na dapat naming gawin kay Tio Ronald. Nang matapos sila mag-usap ni Tia, sakto ring nagising ang aking tiyuwin. Nagpaalam naman kami kagad kay Tandang Tado at umuwi na sa bahay namin. Dahil kailangang tutukan si Tio Ronald, napagpasyahan niyang manatili muna sa bahay. Wala namang naging problema yon sa amin, lalo na kay Tia. Salamat sa inyo, Abel, Maricel. Sa kabila ng naging kasalanan ko, hindi niyo pa rin ako pinabayaan ngayon. Huwag na natin pag-usapan pa kung ano man ang nangyari noon, Ronald. Ang mahalaga sa ngayon ay ang gumaling ka at bumalik ka na kagad sa dati. Oo nga naman po, Tio. Basta wag niyo na lang pong uulitin ang pambababae niyo, ha? Dahil kapag ginawa niyo po ulit yun, naku po. Alam niyo na, baka ipakulam kayo ulit ni Tia Maricel. Hindi ko na uulitin ang bagay na Abel, pangako. Babawi na rin ako sa inyo. Lalo na sa iyo, Maricel. Napangiti na lang si Tia Maricel. Kaya gano'n na rin ako. Nangako rin naman noon si Tia Maricel na hindi na siya gagawa ng bagay na alam niyang ikakapahamak ng mga taong mahal niya sa buhay dahil sa labis na galit at pagnanais na makapagiganti. Mas pinili na lang din naming alagaan ng mabuti noon si Tio Ronald. Sinunod namin ang lahat ng sinabi ni Tandang Tado at halos linggo-linggo ay bumibisita kami sa bahay niya. Mabuti naman po't kahit papano unti-unti nang nagiging maayos ang pakiramdam niyo, Tio Ronald. Hindi na po madalas sumakit ang puso niyo at nagkakalaman na rin po ang katawan niyo. Dahil yon sa walang sawang pag-aalaga niyo sa akin ng Tia Maricel mo, Abel. Kundi dahil sa inyo, marahil, matagal na akong patay. Hindi mangyayari yon, Ronald. Wala naman kasi talagang balak si Tandang Tado na tuluyan ka. Ang totoo nga niyan, gusto lang naman talaga kitang mahirapan pero hindi ko kayang tuluyang mawala ka. Ilang taon din tayo magkasama, kaya hindi ko rin maaatim na gawin yon sa'yo kahit galit ako. Salamat talaga, asawa ko. Ipinapangako ko sa'yo, kapag gumaling na ako ng tuluyan, wala kang magiging problema sa akin. Walang babae, walang bisyo, walang kahit ano. Talaga ba? Oo naman, magtiwala ka sa akin. Gagawin ko mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Mananatili akong tapat palagi sa'yo magpakailanman hanggang ako ay nabubuhay. O sige, sabi mo Natawa na lang kami pareho ni Tio Ronald dahil napansin namin ang pamumula ng pisngi ni Tia Maricel. Labis naman ang sayang naramdaman ko noon dahil sa kabila ng mga nangyari sa kanilang mag-asawa, nagawa pa rin nilang ayusin ang kanilang relasyon. Sa kabutihang palad, tuluyan namang gumaling si Tio Ronald. Tinupad din niya ang lahat ng mga ipinangako niya kay Tia Maricel. Mas minahal din nila ang isa't isa simula noon. Wala na kami naging balita sa dating kabit ni Tio. Naging maganda at matibay ang kanilang relasyon sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng anak. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat po sa oras ninyo. God bless po sa inyo, Panyero. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking munting YouTube channel na Panyero Stories. Sana po ay mag-subscribe kayo at pindutin niyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga bagong kwento. At sana po ay mag-iwan na rin po kayo ng kahit isang comment lang. Muli, maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa muli, mga Panyero.